Nako, hello mga kabibig, welcome back sa ating YouTube channel. Naku po, magpapanik na naman or nagpanik na naman si BBM kabibig. Grabe, sobrang baba. Kung dito sa trust rating, bagong publish ng Publicos Asia ba, survey rate, firm kabibig, negative 27% trust rating ni BBM. Ngayon lang tayo nakakita na ganitong klasong trust rating sa isang presidente. Sa lahat ng presidente sa Pilipinas, tanging si BBM yata may mga negative trust rating. Bago to kabibig ha. Negative 27% ang trust rating ni BBM. Hindi ba nahiya si BBM, no? Tapos itong si Claire Castro, confident na si BBM ay 24/7 na trabaho. Pagod na pagod ang ating Pangulo pero gusto niya ipakita sa buong bansa, sa buong Pilipino na talagang umaasenso ang Pilipinas at palaging nandyan siya para pagbigyan at tugunan ang pangangailangan ng tao. Uy, Claire Castro, BBM, itong negative 27 trust rating, itong nagpapakita at nagpapatunay na wala kayong ginawang matinong programa, na wala kayong magawang maganda at magiging legasiya ni BBM. Alam nyo ba kung ano ang legasiya ni BBM? Flood control maleta, impeachment ni BP Sara. Yun ang tumatak sa amin eh. Mga pobre katulad namin, instead na solusyonan yung baha sa Manila, sa Luzon, Visayas at Mindanao, wala eh. Instead na bigyan ng solusyon or mapanagot yung mga kurakot na bilibira ng maleta, wala eh. 'Di ba? Yung mga nasabing mga congressman, at kung ano-anong isman-isman dyan, kongresista, wala eh. 'Di ba? Tapos, papunta sa Canada, papunta sa ibang bansa, sabihin, may investment na papasok. Kung meron sanang investment papasok, itong negative 27, hindi ito magantong antras natin ni BBM. O ngayon, anong isasagot ni Claire Castro? O, deadma lang sa trust rating. Pero kung mataas ang trust rating ni BBM, saya-saya. Pero pag negatibo, deadma nyo lang. Mas maganda sana kung itong negatibo, titingnan nyo kung saang angkap or saang area si BBM need to improve. Pero itong negative 27, all areas need an improvement. Oy. Ang tanong, makakabangon pa ba? Ay, sa atin, makakabangon pa ba ang Pilipinas sa sobrang pagkalugmok? Grabe, negative 27 trust rating. O ito ang sabi ni Attorney Rowena Guanzon. Grabe. Itong negative 27, it reflects kung ano ang panggobyerno, kung ano ang Pilipinas ngayon kabibig. Negative talaga. Sabi ni Atty. Rowena Guanzon, negative rating na si BBM. Siguro mag-positive lang yan kapag alam nyo na kabibig. Ito ang reaksyon ni dating COA Comelec Commissioner Atty. Rowena Guanzon kasunod ng paglabas ng ilang reputable survey firms kabilang ang pinakahuling Publicos Asia survey na nagpakitang 50% ng mga Pilipino ang hindi approve sa kabuang performance ng kabinete ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang social media post, giit ni Guanzon, yung sinabi natin, negative si BBM. Ang pahayag ay lumabas matapos ilabas ng Publicos Asia ang resulta ng pahayag second quarter 2026 survey kung saan 23% ang nag-aproba sa performance ng kabinete. 27% ang nanatiling undecided at 50% ang nagpahayag ng disapproval. Grabe, 50%. Half of the Filipino people disapprove. Grabe. Sa kabinete ni BBM. Ayon sa survey firm, ang tanong ay tumutukoy sa kabuang performance ng lahat ng miyembro ng Administrasyong Marcos mula Hunyo 2022 hanggang sa kasalukuyan. Nakakahiya mga kabibig ko eh. Paano pa ito i-improve? Malapit na ang 2027, 2028, malapit na ang alis si BBM pero ito ang maitala niyang trust rating, tapos may performance rating pa, may satisfaction rating pa. Ay nako, nakakahiya talaga. O yung mga loyalista, tulungan nyo naman si BBM. Kayo na lang ang magpa-interview.
Don't tell me sa Publicos Asia survey walang na-interview ang loyalista. Meron, pero bakit ganito ang lumabas, 'di ba? Oh, for sure yung attorney, positive yan siya. Baka naman wala ng buhok at naka-wig na kaya ayaw nang magpa-test. Go, Mr. President. Sige na, sir, para mag-positive naman yung maging resulta mo. Don't fail us. Love your positive result. Inggit ka lang buwangson, sabi ni Marjon Gatan. Ito pa. More power, Mr. President. Iba yata yung meaning na more power. Lutang na naman, nakalimutan ang maintenance. Buwangson, iyak daw. Bakit iiyak si Guangson? Tayo ang dapat iiyak. Tingnan nyo kung ano ang resulta sa satisfaction rate, ang trust rating ni BBM. Yan ang reflection kung kumusta na ang Pilipinas. Oy, klaseng mga iyak-iyak. Hindi iiyak si Guangson. Tayo dapat ang iiyak, mga pobre. Na magkano lang ang sahod. Sila, ang saya ng buhay. Busog ang bulsa. Busog ang pitaka. Atin, wasak pa ang sahod natin, mataas pa ang kaltas ng tax, tapos yung mga tax natin, hindi natin alam kung saan napunta. Baka sa mga bulsa nila, bumubusog sa kanila. Tapos, BBM, we love BBM. Sige, i-love nyo pa. Ito yung love na natanggap ni BBM, itong negative 27. Yung negative 27, trust rating yan. Anong ibig sabihin yan? Walang tiwala ang mga tao. Hindi mahal si BBM na mga tao. BBM walang nagmamahal. Tingnan mo, negative 27. Saan mo hanapin yan? Diba? Saan mo hanapin yan yung negative 27? Trust rating yan. Pero sabihin ng mga loyalista, the best president. Ito ang bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas nga. Laganap lahat. Pati baha, laganap everywhere, anywhere. Ito pala ang explanation. Makinig tayo sa isang video kabibig, ha, kung saan in-explain kung negative 27, ay ito. Ito na. Ayon sa Publicos Asia, ang net trust rating ni BBM ay negative 27 na lang. Grabe yan, ha. Sobrang baba na niyan. At ang ibig sabihin niyan, talagang napakaraming Pilipino ang wala ng tiwala sa ating Pangulo ngayon at sa kanyang pamamahala. Kasi ang trust ay mas mabigat kaysa sa approval rating dahil ang tiwala, pag nawala yan, mas mahirap balikan o ibalik. Kasi kailangan mo talaga i-prove na kaya mong panindigan lahat ng mga sinasabi mo. Ang problema, napakalala na ng sitwasyon ng ating ekonomiya, tapos puro politika pa rin ang pinag-uusapan nila. Malaking panghihinayang yan para sa akin kasi alam natin na nanggaling sa napakataas na trust rating nung nanalo si BBM nung 2022. So parang ang laking pag-aaksaya ang ginawa niya doon sa pagtitiwala sa kanya ng mga Pilipino noon. So kung ginamit niya yun para mapaunlad ang ekonomiya at malinis ang kanyang pagpapatakbo ng gobyerno, sana nanatili na mataas ang kanyang trust rating. Pero ngayon na nakikita natin na negative 27 na ito. Ang ibig sabihin lamang niyan ay talagang inaksayan niya ang pagtitiwala sa kanya dahil sa mga nakita nating mga anomalya, mga korupsyon na nangyayari na parang ngayon lang nangyari sa Pilipinas yung ganyang kalaking kalala na korupsyon. So yan, talagang malaking panghihinayang ang nangyayari at saka sayang talaga yung oportunidad na binigay sa kanya ng taong bayan. Sayang ba talaga? Parang hindi nasasayangan si BBM. Kasi sabi nila maraming pera si BBM, bakit siya masasayangan? Woo! Hindi, parang it's their second chance to regain another name, pero parang iba ang na-regain. Hoy! Ito pala yung resulta ng Publicos Asia. Grabe. Ito yun, Publicos Asia. Approval and trust ratings of the top 5 government officials. BBM,
Quarter 1, 19. Approval from 19 to 18. From 30, the trust rating from 13 to 12. Wow. Kay Sarah, quarter 1, 28. Quarter 2, 28. Ang trust, 26, 26. So, ano lang kay VP Sara, kuan lang, walang nagbabago. 'Di ba? Pero grabe kay approval kay Win ha, 32%. Oh, ang trust rating kay Win kay 21%. Wow, ang taas. Puti pa si Win, mataas ang approval kumpara kay BBM. Kay Buji D, 11 naging 13 pag quarter 2, 6 naging 8 sa trust rating. Kay Gizmundo, 16 naging 17 sa quarter 2. Tapos ang trust rating remain 10. Ang hindi nagbabago kay VP Sara talaga. Kahit may hinaharap na impeachment. We don't know later on sa quarter 3 kung meron bang pagbabago kay VP Sara or kang BBM. Kay BBM bumaba talaga kabibig. Diba? So ano ang inyong komento hinggil dito mga kabibig? Negative 27. Sa mga hanapin yan. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.